So mga din, no, magawa na tayo ng pansanipa. At ito yung ibibigay ko sa inyo na konting kaalaman. No, pagdating sa mga parlina natin, dalawang ang side nito, no, magkaiba. Itong side na to ay nakapalabas. Din itong isa naman ay naka-eskwala. So ganun parehas yun, no? Ito nakapalabas to, no, palabas to. Itong side na to ay naka 90 degrees naka-eskwala. So pag nagbuo kayo ng sanipa, gaya nitong 2x6 lang na pinagdikit, hanapin nyo itong parehas na naka eskwala na naka 90 degrees. Tapos yun ang pagdikitin nyo para magiging lapat siya. Kasi kung ito yung pinagdikit nyo, yung kabila na nakapalabas, yan ay ang labas niyan parang alulod, no? Hindi yan papantay. So napakahalaga niyan. Simpleng simpleng bagay, pag hindi nyo napansin ay malaking diferensya niyan sa magiging trabaho nyo. So mga din, no? So pagdugtong naman, kung ito ay mahaba kagaya nito, ang pagkakabitan natin ay halos 11 meters. So ito ay 12 meters to, dahil dalawang 6 meters di 12 meters. So sa pagdugtong naman ay make sure lang na hindi naman kayo kukulangin, dahil nag-overlap tayo ng dito ng 50, magkabilaan 50. Pag pinagsama natin yan, ang matatabas dyan ay 1 metro na, no? So yun ang lagi nyong tandaan. Pero dapat naka-overlap talaga ito. Kagaya nyan, dito tayo nagdugtong, then dito din yung isa na dinugtungan, para masigurado natin na ang ating nagagawa ay tuwid at siyempre pa matibay. Then ito ipo-full weld to, full weld yan, sa likod naka full weld din yan. So ganun ang gagawin para hindi kayo mabalian. Pag inakyat kasi sa taas yan, may posibilidad na mabali kung hindi tama ang pagkakadugtong nyo. So ngayon mga lodi, no, aakyat na tayo ng parlina. Ilabas nyo dito, Lino. Dito. Labas nyo muna doon. Tapos ito ilabas din doon. Dito malapit sa Rooney. Dito malapit, mababali yan dito sa gitna. Oh, yan. Pahiga. Huwag kayo magkontrahan, ha. Yan, ilabas nyo dito. Sige pa, ilabas mo pa. So kailangan mailabas yung sanipa para maiakyat. Oh, tama na. Meron kasi tayo dito, poste, no, sa gabal. So 4 na tali yung gagamitin, 4 na tao din ang maghihila. Then meron tayong 2 welder. Isasabit lang yan dahil meron na tayong stiffener na ikinabit. May bracket na. Pag akyat yan, sabay sabit na, sabay welding, para hindi na humaba yung proseso. So ayan na, inaangat na. So kailangan sabay-sabay. Ayo swing, sabay sabit, sabay sabit. Malayo yata yung nyo, yung tungtungan. Okay, ayan na. Ayun. Okay na. Itali nyo yung yung lubid, itali nyo sa trusses para just in case hindi malaglag. So ganun lang kadali, dahil meron tayong ikinabit na mga stiffener na didos yan. Then doon din na rin i-welding yung ating parlina. So dagdag tibay at napakadali lang ng trabaho. So tatali yung lubid para just in case na pwede na iwanan ng tao. So ang gagawa ngayon dyan ay 2 tao na lang. Yung iba ay bababa muna. So ganoon lang kadali yung pagsabit nito. Okay. So okay, mga lodi, no, saglit lang natin kinasa, no. So naka-isa na tayo at napakatibay niyan. Nakita niyo naman yung bracket na nilalagay natin.
So didos na ang gilbar pa yan. Oh. So walang kawala yan. No? Yun ang lagi kong sinasabi na yan ang unang-una binabaklas ng hangin, yung sanipa. Pag natangayan, lahat ng bubong yan tangay na. Kaya yan ang dapat natibayan ng husto. Tiba yan para kahit malakas ang bagyo, hindi mabaklas. So mga lodi, maglalagay na tayo dito sa sanipa dito sa gilid. So ito, pinauna natin yon kasi itong ano na to, sanipa ay kapos para dito. So inuna natin yung nandoon, and then nagpasobra tayo para maabot niya yung kakulangan nito. So dito, para hindi maiwasan na natin yung paulit-ulit na trabaho, dito lang sa baba, ayan, may sukat ito. Ito ay 105. Ang bulada natin ay 1 meter lang. So kaya yung naging 105, preparasyon yon para sa pagtagpo ng sanipa natin dito sa harapan. So ito yung maglalak kasi, kaya 105 yung sukat natin. So ito ang tatapat dun sa trusses. At din dito, dahil papaano tayo dyan, sasalpak tayo dyan, ito ay kinaltas na. So dito, ito napapansin nyo, yan, kinaltas na yan, yung labi niyan kinaltas na yun sa loob. And then ito ay inunat, ito nakaunat para pagdating doon isasalpak na lang. So at tayo naman, mayroon tayong nilagay na stiffener dyan. So gaya nito, may stiffener yan para pag dating doon sa taas ay salpak na lang. Okay, so bubuhatin na nila to. Sige, dalawang tao lang ang maghihila nito. So napakadali lang yan kasi meron tayong stiffener doon. Pagdating doon ay papatong na lang para wala na tayong magiging problema pa. So hindi sa lahat ng pagkakataon ay pare-parehas yung nagiging estilo ng trabaho natin. So depende sa sitwasyon. So taas mo lang muna. Sige, papakit ako ng tao diyan. Dali lang. So ayun, nasa taas na, kakabit na nila. So ayun, ikabit na nila, nilalagyan na ng brace. So dito sisilipin natin kung nakahulog ba. Sige, hila mo. Hila. Sobra. I-welding mo muna yung ilalim, Jay. Hindi pa naka-welding yung ilalim pala yan. So dito titingnan lang natin kung nakahulog ba yung ating sanipa o hindi bago i-fix yung bracket. Okay, hila, papunta sa'yo. Hila. Kunti pa. Okay, sige. So ayun na, pag nakita natin na nasa hulog na, so i-fix na yung bracket. So sa kabila ganun din. So ganun mga lodi, yung diskarte natin. Ngayon yung may mga parlina tayo na baliko, dahil yan napakanipis, no, 1.2 yung parlina natin ay kukunin na lang yan sa sagrad, no. Itutuwid ng sagrad yan para hindi naman masagwa tingnan. Well, anyway, yan ay may sidings diyan. Kaya kahit baliko yan, hindi yan makikita. Dahil yung pag nilagyan ng yero yan, tutuwirin ng yero yan. Kaya pero siyempre tayo, kailangan bago yung magyero dyan ay hindi naman masagwa tingnan. So, kaya ang magtutuwid yan ay sagrad. Okay? Okay. So ito, last na itong sanipa na to. Nakakabit natin yung isa. Cut na rin itong isa. So iwas nyo lang muna sa wire. Sige. Kuyang, nahuli ka na. So mabilis yan kasi meron tayong stiffener, no, na nilagay yung costly pagsasabitan ng ating salipa. Kaya pag akyat yan swak na. So apat na tao. So magaan lang naman yan kasi apat na parlina lang yan. Then swing, sabay.
Sabay-sabay, wag sabaw-sabaw. Pagano kayo muna, pagano muna. Dito. Sige, ilayin nyo muna, sasabit doon, oh. Hilahin nyo, papunta dyan, para makalpas doon. Sige pa. So, okay na. Hulog. Ayun, oh. Oh, insakto kasi nakasabit na. So, ayun na. Then, pipix na nila yan. Itatali yung lubid sa trusses para just in case hindi mahulog. And then, pwede nang i-welding yan. So, ganoon lang. So, okay muna din, no? Patapos na tayo dyan. Yung kinakabit na lang nila yung bracket, no? So, ito, tapos na tong kabilang na to. At yung gitna na yan, ay na i-fix na. So, kung titingnan nyo dito, pit na pit yung pagkakadugtong dun sa gitna, no? Sa kanyang tibong, no? So, ibig sabihin, maganda yung pagkakasukat at pagkakatabas ng mga sanipa na yan. So, kakabit na lang nila yung mga bracket dito. Okay, mga lodi, no? Sa mga nakapanood ditong video na to, at kung nagustuhan nyo, paki-subscribe naman mga lodi, no? Paki-like and share. At siyempre, paki-follow na lang ng aming Facebook page. At ayan na naman ang ulan.